June kasi yung EO62. In June, well-milled rice was 55.96 per kilo, almost 56 per kilo. Pagdating ng July, bumaba ng bahagya, 55.85. At that time, 15% na yung taripa. Ang binaba lang niya was about 15 centavos per kilo. As against yung promise nilang 7 piso ata. Diba? Sabi nila. Then pagdating ng August, bumaba na rin ng konti, 55.56. So compared to June, kung saan 35% pa rin yung taripa, doon sa 2 buwan after noon, ang binaba ng presyo ng bigas, 40 centavos per kilo pa lang. Ang layo dun sa 7 pesos kasi sabi nila. And another thing, you compare yung prices in August, you compare yung prices ng August, 55.56 pesos per kilo. Noong January, mas mura pa, 54.93. So the prices today, when the tariff is already down to 15%, is higher than the prices in January, February, March, when the tariff was still at 25%. So nasaan yung sinasabi nila epekto ng EO62? Justisya! Pagkain toleran, justisya! Pagkain toleran, justisya! Pagkain toleran, justisya! Pagkain toleran, justisya! Hindangan na lalakarin mo ng 2 hours. Ngayon, dahil nakaka-recover pala yung mga tao doon sa Typhoon ulit dahil nawala, nasira lahat ng nyug. So ngayon, umaling na nyug, nakakapag-harvest na sila. Pero bawat kilo, napabawasan ng 7 pesos dahil sa tinatawag sa Bisaya na karyata, yung kailangan, walang matinong yung kalsada, no? Napakalayo, almost 2 hours na lalakarin mo. So, kung ang presyo ng coconut ay bagsak, so mas, walang kita yung mga farmers. Hanggang ngayon, yung mga baka farmers, wala pa rin silang matinong programa na natatanggap. Merong dumating na 50 million na budget galing sa DA, pero hanggang ngayon, hindi pa namin malaman kung ano ang napuntahan ng programa na yun. Ngayon, malakas ang pamimigay ng ayuda, pero hindi yun ang kailangan natin. Ang kailangan natin, trabaho. Kailangan natin ng totoong pagbibigay ng suporta sa mga agriculture, sa ating agricultural industry. At sana mabigyan tayo ng suporta ng mga ahensya ng gobyerno na sa matagal na panahon, hindi natin maramdaman. So, I think ito pa rin yung nagiging problema natin. Gusto ng kababayan natin na magkaroon ng pagbabago, pero pagdating ng panahon na yun, darating na naman ng eleksyon, ang nafe-feel namin, ang nararamdaman namin, no? Na kapag ikaw ay may pera, ikaw lang ang may karapatan na tumakbo. Na pag ikaw ay mayroong goods at mayroong mga baril, ikaw lang ang may karapatan na magkaroon ng tsansa na manalo. So ito ang nangyayari sa Samar at Leyte.